Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Ang pahayag ay nagpakita ng matinding damdamin laban sa isang individual. Tila may kinalaman ito sa isang video na naglalaman ng mahalagang ebidensya. Ang nasasabing video ay tila naging dahilan upang umatras si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin makikita na talagang ang kanyang bayag ay talagang umatras na rin. Dito natin mapapatunayan na talagang hawak na ng taong bayan ang mga pruweba at mga ebidensya at hindi na nga nila makikita at hindi na nila masisikmura ang mga kabalbalan na ginagawa ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Dito natin mapapansin na talagang gusto na nilang buwagin ang mga politiko at grupo ng mga korap na mga opisyales sa bansang Pilipinas na ito. Kaya naman nagsanib pwersa na ang taong bayan para patumbayin itong si Kuting ng Norte at ang kanyang kampo sa pagiging kurap sa bansang Pilipinas. Kahit nga pag-aralan natin, banat nga ng maraming netizen na wala na talagang kredibilidad itong si Kuting ng Norte na ito para pamunuan pa ang bansang Pilipinas dahil hindi niya na talaga ginagampanan ang kanyang trabaho at tungkulin bilang isang mamamayan at bilang isang namumuno sa bansa natin. Kung titignan natin ay wala pang natupad at inaangkin pa nga ni Kuting ng Norte ang mga proyekto at sinasabi na doon pumunta ang mga trilyon na budget na hindi naman talaga sa kanya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Jutang Ginemes, totoo lahat, sinupalpal mo lahat sila. Bonggang-bongga. Talaga naman po. I mean, pina-follow na kita noon nung siguro nung yung sa box, Balikbayan box in a way. Yes. Vlog na rin ako noon, pero kasi nga banda ako dito. Banda dito, banda doon. No, singer ako pala. So, nandito kami sa Thailand. Now, forgot. Di ba? Oo, nakupunta ka dito. Nasa Pattaya ako. 20 years na kami dito. Yeah. And, well, Tante, ikaw at ang bayan natin at ang Tatay Digong, well, you know what, thank you. Nothing to expand more, kaya lang ang gusto kong talagang i-emphasize, Palangga, talagang nasupalpal mo lahat ang mga. Naku, sarap pagmumurahin. Lalo ni mga vlogger na sobrang nagyayabang na dahil sa inggit sa'yo ng mga pwede ba? Wag na lang natin sila pala nga, pangalanan pala. Hayaan mo na lang sila. Jutang Ginemes na lang. Dahil sa inggit sa'yo, in a way, no? Pero, alam mo na, pero useless na sasabihin ko pa. Ang masasabi ko lang, Miss Maharlika, you nailed it. And talaga, wow. Maraming salamat. Yes. Sa'yo. Talaga, thank you so much. Ikaw pero din yung nakapagbigay ng lakas ng loob sa amin. Yeah, papayag pa ba tayo dyan na pagpapatuloy ang isang bangag na presidente at ang kanyang special assistant to the president na adik din? Papayag pa ba ang mga palangga na? Hindi na. Ay, hindi, sipain na agad yan. Huwag na tayo maghintay. Yeah. Yes. Kaya dahil dyan, hindi. Wala na. Dahil, Oo. Hindi po. Ito lang, frankly speaking po, hindi naman yan anak ni Hindi naman yan anak ni Fem Mga jutang Ginemes na sabit dito, sabit yan di ba? Yes. Pero ginagamit nila ang politika para simutin ang bayan. Di ba ang pangalan niya si Demetrio Bondok? Yan Pati yung kapatid niya, hindi rin. And I'm not afraid to say it. Pakita ko pa yung mukha ko.
diba? Yes. So, at nakikipaglaban din ako in a very small way, in a very small thing nung pag nagba-vlog ako. At kasi, diba, the more, the merrier, diba? So, ikaw yung pinakamalaking ano namin talagang, let us say, ikaw yung gumaganap na talagang nakukuha mo yung mga impormasyon na talagang kailangan ng bayan ngayon. So, thank you, With that, Palangga, thank you so much. Sana, thank you. Mag-ingat kayo dyan. You know, alright. Thank Take you, care. ha. Thank you. Ingat, and God bless everyone. Maraming salamat. Tatay Digong, we love you. Sarah, go. Alright. Bye. Thank Ciao, you, ciao. Palangga. Okay. Alright, nakakatuwa talaga naman. All over tayo, ba? Buong mundo tayo. Wala pang take over si Maui yata. 2 hours pa daw siya dahil napagod din ang lola mo. Anyway, let's go to FBP. FBP, where are you? Okay. FBP, where are you? Ayan. Saan si FBP? Ayan. Palangga, andyan ka ba? Palangga, nag-choppy, nagbe-break up. Palangga, hindi maganda yung signal mo. Palangga, hindi maganda yung signal mo. Balikan kita, Palangga, ha? Babalik kita nga uli. Okay. Hello? Hindi maganda. Okay ka na? Okay na po. Okay. Magandang umaga mula dito sa Saudi Arabia. Hello, Palangga. Bawal mo naman po. Hello, Palangga. Hello, Maharlika. Hello. Yes, narinig kita, Palangga. Saudi ka? Ako po isang katulong dito sa Saudi Arabia. Bawal naman po kaming mag-join, mag-rally dito kasi bawal. Nagpuyat talaga ako para maka-join sa StreamYard. Alam niyo, Palangga, talagang nainis ako sa inyo noon. Lalo na yung pinanood ko yung kay Trillanes. Pero sabi niyo nga na one of these days, you will thank me. Ngayon, Palangga, sabi ko maraming salamat. Kasi andyan ka na pinakita, sinasabi mo sa amin yung mga pinagagawa ni Bangag. Ang sabi niya noon sa SAF 44 na nagkipag-condole siya sa mga namatay. Tapos nung may bagyo, sabi niya pag may bagyo, naka-ready yung mga relief good. Pero anong nangyari? Hanggang salita lang naman pala siya. Tapos sabi ko pa noon sa mga kasama kong katulong dito sa bahay, pag nanalo si BBM, mag-for good na ako. Sabi ko, mag-for good na ako kasi pwede ako magtrabaho daw. Bibigyan niya kami ng trabaho. Sabi ko, tapos sabi ng mga kasama kong Ethiopia, huwag ka maniwala, hindi yan totoo. Iba ang salita, iba ang gawa. Sabi ko, hindi. Sabi ko pong ganon. Tapos sabi ko, tapos magmumura na daw ang bigas, magiging 20 na. O sige, pag maging 20 isang kilo ng bigas, pag naupo na siya, ililibre kita. Hindi po nangyari. Ngayon, nga tayo lahat. Magkano lang po ang sweldo ng katulong dito? Napakababa po. Palangga, kung pwede mong i-share. Awa naman po ng Diyos, mabait ang amo ko. Nasa 50 na po ang sweldo ko dito. Laki na. Ilang taon ka na dyan nagtatrabaho? Matagal na po hanggang nawalan po ako ng isang anak. Na all of a sudden, aksidente po siya pag galing trabaho. On the spot. Kaya napakasakit. Sabi ko... Wala ka nung nangyari yun, Palangga? Andito po ako. Pero papasalamat ako. Wala ka sa Pilipinas. Wala ka sa Pilipinas. Oh my God. Wala po. Tapos nung nalaman ko, sinabi ko sa amo ko, kinabukasan, pinauwi din po ako. Nakauwi ako, pero... Mabait na yung amo mo. Kasi Palangga, maagaw lang kita sa dito. Bigyan naman kita ng extra. May nakausap akong Palangga na taga Mindanao nung
a week ago, ang sweldo niya lang 25,000 eh. So you're lucky na ngayon 50,000 ka na at, you know. Kung hindi mo makikita yun sa Pilipinas dahil sa Pilipinas, ang kasambahay yata doon, magkano? 8,000, 10,000. Ganon sa atin, no? Kaya you're still lucky. Yeah, go ahead, Palangga. Ano ba ang hinaing mo, Palangga, na dito sa Marcos na ito na pareho nating sinuportaran? Palangga, nasaan yung mga pangako niya? Sa mahal ng bilihin, nahihirapan ang pamilya ko sa Pilipinas. Nahihirapan din po ako. Kasi hindi makaagape ang sweldo eh. Kulang, Kung no? iisa lang po ang nagtatrabaho, yung sweldo ko po hindi po kasya. Sa mahal ng bilihin, tapos sinabi ko na po manood kayo sa sa channel ni Maharlika, doon nyo makikita lahat, mapapakinggan nyo. Tapos yung nagkakagulo na ako sa EDSA, may mga tao na sa EDSA, mag-ano kayo, magdasal na lang tayo. Yes. Tapos sabi nila, buti ka pa alam mo, andiyan ka sa Saudi. Yun po ang sabi sa akin kasi iba yung sinasabi ko, iba yung lumalabas sa mainstream media. Kawawa talaga. Yeah. Kawawa talaga Pilipinas kasi nga napag-usapan nga namin ni Palangga Z kanina na talagang ibang-iba ang media, even panahon ni Noy Noy, ni Pangulo Duterte, ngayon controlled na sila. But anyway, Palangga, I wish you good health and good luck dyan sa bansa Thank Saudi. You, Palangga. Mag-ingat ka. Thank you sa iyong serbisyo din sa bayan. Dahil sabi nga nila ang mga OFW ay bayani. Pero ikaw na umasa na makabalik, na mamuhay na sa Pilipinas, hindi na tupad. Yun na po ang gusto ko. Yeah. I hope. Pero hindi po nangyayari. Yeah, digin tayo ng Diyos sa ating mga kagustuhan. Salamat Palangga. Ingat ka. Salamat din po. Salamat sa pagkipaglaban. Salamat po. Salamat. All right. Grabe, iba-iba ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Ayan po, totoong tao yung mga yan. Totoong kwento yan. So, yes. Sundan na natin si Salamat Japan. Si Salamat Japan. Okay. Okay. Salamat Japan. Good morning, Miss Maharlika, and good morning po sa lahat ng mga nandyan sa baba. Shout out po sa inyong lahat. Miss Maharlika, at first, I would like to congratulate you sa ayaw ko, nagiging emotional ako. Kasi since day one, follower mo na ako or subscriber mo na ako. Grabe, hindi ako nagkamali na sinuportahan kita since day one. Thank you, Palangga. Marami mang nagurgur na mga account mo, still, pina-follow kita kasi sinasabi mo naman. So, ninonote ko lahat yon. Thank you. Bilang isang, sabihin na nating OFW, residente po ako dito sa Japan for 36 years. Okay, pero siyempre, ang title ko, bilang grateful ako na nandito sa Japan, love ko pa rin ang Philippines, okay? So, yeah. Yes, kaya yan pa yung title ng aking channel. Ngayon, bakit, siyempre bilang Pilipino, ako, mga anak ko nasa Philippines noon, yung tanong natin dito na, na payag ka ba na adik ang presidente mo? Okay. Big no yan sa akin. True. At first, mahal ko ang mga Marcos dahil Ilocana ako. Okay. Mahal ko sila, solid talaga ako. Kaya lalo kitang minahal nung hindi ko akalain na ikaw yung magli-lead sa US for Marcos. True. Pero nung inauguration niya, nung dumila si Marcos, yung asawa niya, si Lisa, big question mark na sa akin yon. Sabi ko, etong klaseng asawa niya, bakit ganito umarte? Parang asan yung respeto niya sa sarili niya. So doon pa lang naging question na sa akin. Pero nung narinig kita, bumalik ka ulit sa Philippines, bumalik ka sa US, bumalik ka sa hanggang sa nagsalita ka, Maharlika, sabi kong ganon. Hindi ka nagkamali. Yun palagi yung yung bukang bibig ko, Maharlika, go, go, go.
Tapos marami akong naririnig na, wag niyong paniwalaan si Maharlika ganyan-ganyan. Sabi ko, kayo yan. Pero sa akin, sabi ko, si Maharlika, Miss Maharlika, hindi sa pinapalaki ko yung ulo mo. Pero congratulations. I'm very, very proud of you. Kung may salita man na proud, Maharlika, maraming salamat. Ako nagpapasalamat ako dahil nanindigan ka para sa bayan, nanindigan ka para sa Pilipino, nandyan ka man sa malayo pero ang puso mo ay talagang dugong Maharlika. Thank you, Palangga. Talaga naman. Hindi naman po lumalaki yung ulo ko. Parang si Inday din. Sabi nga ni Inday Sara, hindi naman siya nagbago kahit simula nung bata siya. Ako din po. Ako pa rin yung pilyang bata na makulit, madaldal. Kaya naging Maharlika. Maharlika, ang galing mo. Ang galing mo. Kung may presidente, ikaw yon. Ay, nako. Mag-ano po muna tayo. But thank you so much. Aralin po muna natin yung trabahong papasukin natin later. But who knows, di ba? For the heck lang. Thank you, Mama. Sabi ko naman kay Inday Sara, 2011, nakilala ko siya kung paano niya jumbagin yung sheriff. Doon ko sila nag-start nakilala ang Duterte. Since then, hindi na ako natumigil na inaalam kung ano yung pagkatao ng Duterte. Yes. True. Pero Palangga, alam mo ang pinakamaganda kasi pinakamagandang na ipapakita natin sa taong bayan, ikaw ay Ilocano, Marcos supporter, and there you are, talagang nakita mo, may mga pagdududa and everything sa akin bilang isang vlogger. At ngayon nagsasama-sama tayo dahil sa isang movement na peaceful movement na ayaw na natin ng isang bangag na presidente. Kaya maraming salamat, ma'am. Mag-ingat ka dyan. Lastly, naging kabataang barangay din ako since during tatay niya. Pero kung ako lang yung kapatid ni Sara at ate niya, hindi na ako magdadalawang isip pa. Ako rin pa, patayin ko yan si Marcos. Si bangag na asawa niya at saka si Tambaluslos. Kapag ginurgor, ma'am. Pag ginurgor. Nakagugurgurin. Kung dito sa Japan, ang ninja, magiging ninja rin ako para kay Sara. Oo. Kung gugurgurin nila si Sara, gugurgur ka din. Gugurgur din tayo. Kaya wala naman tayong masabi. Sabi nga ni Spoke Sari Roque at ni Palangga Z, conditional threat and impossible crime. Kailangan mo nang magurgur ka ni Bangag bago ka magpagurgur. All right, thank you Palangga. Maraming salamat Miss Maharlika. Be blessed at sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much po sa opportunity. Thank you. Ayan, talagang very emotional ang ating mga Palangga. Hindi po sila trolls. Tao sila, mga OFW na nagsumikap na magkaroon ng magandang buhay. Hindi pa sumasagot yung magre-reliebo sa akin. Oh my God, madidelay na naman aking eksena. But anyway, kasi nag-gather na sila dyan sa EDSA. No? So, susunod na natin si Palangga Bisaya. Ayan, si Palangga Bisaya. Tignan natin kung nandito pa siya. Palangga Bisaya, katulad ko. Okay, Palangga Bisaya. Nautulog lang yata si Palangga. Wala na siya. Okay. Next natin si Regine. Regine, nandito pa ba si Regine? Okay. Okay, wala. Ito si Regine. Okay. Hi, Regine. Hindi ka naman si Regine Velasquez. Hindi naman po. Hello po, Miss Maharlika. Ay, Palangga. Hello po. Andito po ako sa Norway ngayon. Mula po noon, nakasubaybay na po ako sa inyo actually mula nung kinakampanya na po si yung mga Duterte. And then one time may isang vlogger po na medyo nagka-issue po kayo. So medyo nadala ako doon. So in-unfollow kita. But again, lately din, yung sa latest election, presidential election, pinafollow na naman kita dahil kay Inday. And of course, bumuto din ako kay Bongbong dahil din kay Inday. Okay. And sadly, sa mga nangyayari ngayon, medyo malungkot kasi naniniwala din po kasi ako kung ano yung kampanya dati ng Unity. And sadly,
sa mga nangyayari ngayon, talagang nakakalungkot at nakaka-disappoint. Very frustrating talaga yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yes. Alam mo, I'm done. I have enough of the administration right now. So tama na po yung yung adik na, yung bangag na government. Ito dun po, yung umuwi ako, I was in the Philippines 2 years ago. Siguro that was like, I think it was only like 3 months nung nagsimula ng manungkulan si Bongbong Marcos. I was in the taxi, I was asking, kasi wala pa akong alam kung paano yung pamumuno ng ating ni Bongbong Marcos. So tinanong ko yung taxi driver kasi I was excited kung ano yung mga kung meron na bang development yung Pilipinas, kung paano, kung naipapatuloy pa ba yung mga programs ng ating Pangulong Duterte dati. Alam ba yung sagot ng nakita ko talaga sa sagot sa pagmumukha ng taxi driver na sabi niya, parang kinumusta ko siya, sabi ko, Manong, kumusta naman karon nga si Bongbong Marcos na ang presidente? Ang iyang tubag, dugay kay siya katubag, ang tagal niya nakasagot. Alam mo yung parang kitang-kita ko yung disappointment sa mata niya. Ang sagot niya sa akin, alam mo ma'am, noong si Duterte talaga yung presidente, hapsay kaayo ang Sugbo. Mapayapa daw yung Cebu. Pero ngayon, nako ewan na, nagsisilabasan na yung mga drugista, yung mga adik. So talagang shock ako kasi what? Ganito pala yung ito yung binuto ko, pero ngayon parang it was a failure. Failure yung nagiging decision ko. Alam mo yung parang nagsisisi ako, pero sa ngalan na andyan pa din yung si Inday Sara, parang there's still a hope. Pero sa mga pangyayari ngayon, parang nawalan ako ng pag-asa. Alam mo yung nakikita ko na lang talaga ngayon is yung mga Duterte na lang siguro ang chance na naaahon yung Pilipinas. Parang at this point, parang ayoko nang maging Pilipino, pero pero paano yung ibang mga Pilipino sa Pilipinas? Paano yung mga kamag-anak ko na andyan sa Pilipinas ngayon? Alam mo, iniisip ko yung mga kabataan ngayon na kung ganito pa din yung pamumuno, kung ang namumuno sa bansa natin ngayon is bangag, paano yung mga future, yung mga kabataan ngayon? Yan yung iisipin natin. Alam mo, nakakabahala. So hopefully, matatapos na din ang bangag na gobyerno natin. Yes. So yun lang po. Yeah, totoo talagang nakakabahala. At ako lagi ako nagpapasalamat dito, yung mga nainis, nag-unfollow and everything. At yun nga, nagsama-sama ulit tayo. Kasi pareho naman tayong layunin. Hindi man tayo nagkakasundo sa una, pero later on, nagkakagamayan tayo na pareho pala para sa future ng ating next generation. With that, thank you so much, ma'am. Ingat kayo dyan. Thank you din po. Bye-bye. Bye-bye. All right. Okay, that was Ma'am Regine. Ayun, tawagin na natin si Sweet Caroline. Sweet Caroline. Sana pag may magaling kumanta, pwede ba? Kumanta kayo dito, mag-apakapela. Nawala na si Sweet. Sweet, nasaan ka na? Dito naman si Palangga, ang aking Sweet Caroline. Hi, Palangga! Hindi ko makain ako. Sorry ha. It's okay lang. Kanina pa ako nag-aantay. Nasa trabaho pa ako. Hindi nakauwi na ako. Sabi ko mamaya pa siguro ako makapasok. Okay na Palangga. Speak up day pa rin ang ating topic. So, kumusta? Eto, okay lang. Ako kasi mayroon lang akong sasabihin tungkol ba din sa nangyayari sa atin ngayon. Kasi gustong-gusto ko yung pamumuno ni Duterte, pero isa rin ako sa nabudol. Nakinig ako sa'yo. Nakinig ako sa kampanya, walang yan. Nag-apologize na ako. Sige, go Palangga. But, wala naman yun eh. Kaso lang, syempre, kapag kami may nagsasabi, syempre, minsan maniniwala ka. But anyway, ang sa akin lang. Kasi pinangakuan tayo na akala natin Palangga. Oo. Buisit, diba? Hindi naman. Buisit kasi kako, diba? Yung asawa ko, itong asawa ko, lagi niya sinasabi sa akin, ano na naman yung pinanunood mo? Sabi ko, ako naaawa ako kasi sa mga kababayan ko eh. Afam ba? Afam.
Ang kaso, ang problema Sana kasi, all, madam. Sana all. honey, say hi. Hi, how are you, sir? Dapat ganyan. But anyway, ang pakiusap ko lang sa mga Pilipino dyan sa atin, wag nyo nang antayin na maging kagaya tayo ng North Korea. I don't know kung nakita mo yung mga de facto dito na nasa Amerika na, di ba? Ang reklamo nila, kasi lagi ako nanonood ng mga ganyan eh. Ang reklamo nila, kaya sila nagkaganyan dahil pinabayaan ng mga ninuno nila ang Korea, ang lugar nila. Alam mo yun, hindi sila nagsalita. So ang nangyari ngayon, komunista sila. Komunista yung lugar nila. Wala silang magawa kundi tumakas. Okay lang kung makatakas ka, makakarating ka dito or kung makarating ka sa labas. Pero alam nyo naman ang pinagdadaanan. Ayoko maging ganyan ang bansa natin kasi may mga apo ako dyan eh. May mga kamag-anak ako, nandyan yung anak kong isa. Ang sa akin lang, kayong mga Pilipino, wag nyo nang antayin na alam mo yung dapang-dapa na kayo na hindi na kayo makabangon. Kasi kami, nandito kami sa Amerika, kung tutusin, wala na kami pakialam dyan. Diba? Nakalis ka na eh. Kasi yan ang dahilan kung bakit ako umalis ako dyan, nag-OFW ako, nag-Taiwan ako bago ako pumunta dito. 2017. 17 years na ako dito. Nanggaling ako ng Taiwan. Ang hirap maging OFW kasi wala kang karapatan doon. Sasabihan ka pa nila na kaya ako pumunta dito para magtrabaho, kaya wag kang magpahinga. Alam mo yun, lalo na pag pinag-overtime ka, wala kang rason. Sasabihan ka pa nila, umuwi ka na lang kung ayaw mo magtrabaho, ayaw mo mag-overtime. Masakit yun as a Filipino. Alam mo yun? Yeah. Kaya kayo, ang sa akin lang, lumabas kayo, makisama na kayo dyan, hindi man yun kay Duterte, para yan sa atin. Sa mga Pilipino, sa mga anak nyo, sa mga apo nyo, maawa kayo sa mga yan. Kung kayo mamamatay na, ibigay nyo naman yung karapatan ng mga bata na mabuhay sila ng tama, mabuhay sila ng may tamang gobyerno. Sabi ko kasi, tawag nito, kung kami, nandito kami sa labas, nagtatry akong tumulong dyan na magbigay para sabi ko nga sa isang vlogger, idagdag mo to, pantubig kahit man lang, pantubig. Kasi hindi rin naman ako mayaman. Tama rin lang yung kinikita ko. Pero pag may extra, nagbibigay ako. Kasi nakakaawa, yung iba, gustong-gustong magbago yung bansa. Yung iba nakatingin lang. Yan ang hindi ko nagugustuhan. Kasi ang dami kong pinanonood. Ang iba, kailan tayo lalabas? Nandiyan nga kayo, ayaw nyo lumabas. Alam mo kung gusto ko nga umuwi eh. Gusto ko bumili, credit card ko na lang yung pamasahe. Kaso lang, sayang na may, bigay ko na lang dyan. Ito, pang tubig nyo, pang kain nyo. Yan lang ang ano ko. Thank you so much, Palangga. At kahit nandito na tayo sa ibang bansa, yung ating puso ay naiwan doon. Mahal ko ang Pilipinas. We left our hearts in the Philippines. Mahal ko ang bansa ko. Kahit na sanabihan ako ng asawa ko, wala ka na dyan, wala ka nang pakialam. Sabi ko, hindi, uuwi ako dyan, ako maninirahan bago ako, pagtanda. Sabi ko, hindi ako maninirahan dito sa inyo kasi ayoko ilagay nyo ako sa mga may edad dito. Uuwi ako sa amin. Yes. Thank you talaga. God bless. Kaya mahal ko ang Pilipinas. Kaya yung mga Pilipino, maawa kayo sa sarili nyo. Na nandyan, yung mga nandyan, yung mga hindi makaalis, hindi makapag-abroad. Maawa kayo, lumabas kayo. Kasi nandito kami magsusuporta kahit pantubig, pang mani-mani nyo man lang. Thank you so much, Palangga. Ayan, God bless your family. All right. So, grabe, si